Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong umupo. Maupay nga adlaw ha iyong gatanan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Palo Leyte Mayor Remedios Martin L. Petilla upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Maupay nga adlaw aton nga tanan. It is my great honor and privilege to welcome you all today as we witness this very significant event. First and foremost, allow me to welcome our most distinguished guest, a person we all dearly love, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos. And all the public officials who are here today, and to all of you. Today's activity, the distribution of presidential assistance to our farmers, fisherfolk, and families, serves as a demonstration of our wholehearted appreciation to those who toil tirelessly to feed our nation and sustain our communities. More importantly, this event marks a crucial step towards the preservation of the welfare of our noble farmers and fisherfolk, who, with the support of their families, have endeavored, endured, and weathered various challenges. As the impact of this assistance reverberates far beyond the individual beneficiaries, extending to the broader scope of our society and economy, our heartfelt gratitude and thanks to the leader of our nation for recognizing, supporting, and uplifting these unsung heroes who play a vital role in the sustenance of our population. May this assistance sow the seeds of hope and cultivate the fields of opportunities so that together we reap the harvest of shared prosperity. Mr. President, we welcome you
and thank you immensely for your visit, your kindness, and your generosity. Welcome. Maraming salamat po, Mayor Petilla. Ngayon, atin namang tawagin si Governor Carlos Jericho L. Petilla para sa kanyang mensahe. Hello? Buhay pa. Hi! Buhay na buhay pa. Before anything else, I'd like to greet, of course, our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At lahat ng kasamahan, mga secretaries, local officials, national officials, magandang hapon sa ating lahat. This will be short. Pakwentuhin mo lang ako ng maikli lang na kwento. Kung okay lang, Mr. President, ikukwento ko, yung 2 years ago, nag-usap kami ni Presidente, tumatakbo pa siya noon. Pumunta kami ng Bacolod. Wala naman akong hiningi. Sabi ko, mag-alyansa tayo, pero isa lang hinihingi ko. Huwag mong pababayaan ang Leyte. Kasi taga Leyte ka rin. Kaya ngayon, maraming umiikot. Bakit? Kasi tatakbo ng kung ano-anong posisyon. Ikot sila ng ikot. Bisita sa atin, bisita sa mayor. Pero si Presidente, eto, ikot ng ikot. Hindi naman siya tatakbo. Ang ibig sabihin lang yan, umiikot siya dahil hindi kampanya, tapos na kampanya niya. Umiikot siya para harapin kayo at suklian yung suportang binigay ninyo sa nakaraan na eleksyon. Ang pag-ikot niya ay serbisyo, hindi kampanya. Gusto ko sanang sabihin na pag may tulong ka, unahin mo at damihan mo ang Leyte kasi taga Leyte ka. Kaya lang maraming hindi taga Leyte dito. May taga Davao, may taga Valenzuela, baka magalit. Lalo na kasi nasa telebisyon tayo, marami akong makakaaway. Pero ang sasabihin ko na lang, unahin mo kahit papano ang Leyte kasi ang nanay mo taga Leyte. Si Madam Imelda Marcos. At pag hindi mo inuna ang Leyte, baka magtampo ang nanay mo. Kagaya ng pagtatampo ng nanay ko pag hindi ko inuuna ang bayan niya. So, Mr. President, maraming salamat sa pagbisita mo uli sa amin. Maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo. At higit sa lahat, maraming salamat at lahat dito sa Pilipinas, hindi lang sa Leyte, natutugunan mo ang ating mga problema. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Governor Petilla. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mr. President, damo-damo nga salamat. Salamat madamo sa pagkanandito sa Palo, sa Leyte, sa lalawigan ng Leyte. Kaya sa totoo lang po, hindi ka naman bisita dito. Tiga rito ka naman. Kaya homecoming talaga to. Kaya nalilipay, good, lahat ng mga Leyteño at ng mga waray. At siyempre naman sa lahat ng mga ating mga leaders dito sa buong rehiyon at saka yung mga national leaders, damo-damo salamat din kay lahat itong mga programa na inalalatag ngayon, yung mga AICS, mga tupad, ito yung presidential assistance para mga magsasaka at sa mga isda ay talagang napakaganda. At tama po yung sinabi ni Governor. Pero sa totoo lang, tuloy ang kampanya. Tuloy pa rin ang kampanya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kampanya kontra sa gutom, kontra sa hirap, kontra sa sakit. Kaya nandito po siya bilang isang waray, bilang isang Leyteño at pinapakita niya sa buong Pilipinas kung paano siya
ay maglilingkod. Kaya ito po, lahat po sinabi niya sa kampanya, kaya nalilipay tayo lahat at papasalamat kami po lahat sa iyo po na waray kapoy sa paghahatag ng serbisyo sa mga Pilipino. Mabuhay ka, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, para sa inyong introduction. Please, magsiupo po tayo. Kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet member. At dahil po, kapag kami ay gumagawa, meron po kaming approach, kung sabihin, sa ating pamahalaan ngayon. At ang tawag dito ay is whole of government approach. Lahat ng pamahalaan ay kasama. Kaya po dahil ang mga programa na aming ginagawa ay hindi lamang iniiwan sa isang departamento, kundi sinasama natin ang lahat ng mga iba't ibang department na makakatulong para maging matagumpay ang programa na ito. Kaya po kasama natin ang ating mga cabinet secretary. Unahin natin ang Department Secretary ng Department of Agriculture at sila ang lead agency dito sa ating programang ginagawa. The Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang siguro ito yung lagi ninyong nakikita kapag tayo ay may problema, pagka tayo may kalamidad, pagka magkabaha, pagka may bagyo, pagka nalindol, pumutok yung bulkan, ay silang lagi nating tinatakbuhan. Ngunit, hindi lamang para sa kalamidad na ganyang klase ang itong department na ito. Ito ay para sa lahat na naghihirap. Kaya ito ay parang ginawa natin itong programa ito dahil sa aming pananaw, ganun din ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. At pareho na rin ang kanilang lagay, kagaya ng mga tinamaan ng mga bagyo. Kaya po nandito ang DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po, kasama din po natin. Dahil po, lagi ko may pinapaliwanag, hindi po maaring magawa ng ating national government ang mga programa na ginagawa natin kung hindi maganda ang pagsasama at ang ugnayan sa gitna ng local government at saka sa national government. Totoo naman po. Kasi kahit na pagka nasa Maynila kami, kahit napakaganda ng plano namin, kahit napakaganda yung aming naisip na programa, kung hindi maganda ang coordination kasama national government at saka local government, hindi po maibababa. Ang programa hindi mararamdaman ng taong bayan. Kaya napakahalaga, napaka-importante po na maganda ang ugnayan na yan. At ang nangunguna para sa ganyang klaseng coordination ay ang ating Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Andito rin po ang ating Secretary, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Batiin ko rin ang ating mga representative, the latest 2nd District Representative Lolita Javier, the 3rd District Representative of the Province of Leyte, Representative Ana Victorio Veloso Tuason, ang ama ng lalawigan ng Leyte, Governor Jericho Petilla. Andito rin po ang ating mga kasamahan na governor na for the Southern Leyte Governor. Nandito po, Southern Leyte Provincial Governor, Governor Damian Mercado. At nandito, nag-representing Biliran Province Vice Governor Brigido Caneja.
ang ating host para dito sa ating programa ngayon. Ang Mayor ng Bayan ng Palo, Mayor Remedios Petilla. At ang pinaka-importante na bisita dito ngayon ay kayo po ang ating mga beneficiary para sa ating mga tulong na ibibigay ngayong araw na ito. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, distinguished guests, maayong adlaw sa inyo tanan. Nagtitipon-tipon po tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Biliran. Ang nagdaan na El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman, sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa doon sa mga ibang programa na ibinibigay, o yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance, yung DSWD, may binibigay ang assistance, pati DILG, ay meron din sa sariling programa, kasama rin ang DOLE, ang DTI, para naman, lahat nga, kagaya ng aking sinasabi, ay lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit, nung tinitignan namin, at tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, ay sinabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, siguro, kung makahanap pa tayo ng pondo, ito, magdagdagan pa natin para mas maganda, mas malaki ang magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na tigsa 10,000 na tulong para sa mga isda at sa kanilang at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito. Bukod po rito, magdadala po kami ng marami pang tulong at saka iba't ibang serbisyo. Una po riyan, ang 5 kilo ng bigas para sa bawat na dumalaw sa ating ngayong araw na ito. Galing naman sa opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso para sa 1,500 benepisyaryo mula sa inyong 3 lalawigan. Nandito rin po ang DOLE upang mamahagi ng higit 6 milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Ang TESDA naman ay may handog na higit 305,000 piso para sa training allowance para sa pagsasanay ng ating mga magsasaka na nais maging healthcare workers. Mamamahagi din po sila ng 20 starter toolkit para sa pagsasanay ng ating mga benepisyaryo at mag-aalok ng enrollment para sa ilang technical vocational program, mga TechVoc program po natin ng ahensya ng TESDA. Kasama din po natin ngayon ang ating mga TESDA scholars at saka farm schools na nagpapakitang gilas sa kanilang mga natutunan at mag-aalok ng ilang produkto. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman.
Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher, yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan. Ngunit nandyan po ang iilan, hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para mapakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain feeds at 500 manok. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko ring ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy ng pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin, nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga, matagal nang linalakad ng speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod dito, nandyan din po ang Tacloban City Causeway na magpapabilis ng biyahe mula sa syudad papuntang paliparan. Ang sabi sa akin na kapag natapos na ito, mula sa airport hanggang sa City Hall, 5 minutes na lang daw. Ngayon, mahaba-haba ng konti, pero pagka matapos na yan, napakabilis na ng daloy ng trapiko, hindi na dadaan doon sa coastal road, kung hindi, papasok na diretsyo na sa City Hall ang baba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers at fisher folks na apektado ng El Nino.
ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Leyte na sina Rogelio Alimoren mula sa Albuera, Leyte. Cristina Alimoren mula sa Albuera, Leyte. Nilda Habon mula sa Albuera, Leyte. Roderick Dasigan mula sa Leyte, Leyte. Carmelita Alimoren mula sa Albuera, Leyte. Wilma de Lima mula sa Leyte, Leyte. Edgardo Apas mula sa Ormoc City, Leyte. Edmundo Maluon mula sa Ormoc City, Leyte. Chris Pacus mula sa Ormoc, Leyte. At Rogelio Pudejas mula sa Ormoc City, Leyte. Sa puntong ito, ating tawagin si Governor Carlos Jericho L. Petilla upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 17,020,000 pesos para sa probinsya ng Leyte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Leyte. Ngayon naman po ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Biliran. Maria Monacar mula sa Almeria, Biliran. Alberto Asombrado mula sa Almeria, Biliran. Ernesto Pecahas mula sa Almeria, Biliran. Joel Sibalosa mula sa Biliran, Biliran. Gwendolyn Mahadas mula sa Biliran, Biliran. Leslie Penalosa mula sa Naval, Biliran. Mate Sanchez mula sa Naval, Biliran. Monico Corpin mula sa Naval, Biliran. Nonita Paliones mula sa Biliran. At Nazareno Bilbao mula sa Biliran. Ngayon naman po ating tawagin si Vice Governor Brigido Caneja III upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 13,680,000 pesos para sa probinsya ng Biliran. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Biliran. Sa puntong ito, ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisherfolk sa probinsya ng Southern Leyte na sina Evangeline Tinio mula sa Macrohon, Southern Leyte. Marisa Amolo mula sa Macrohon, Southern Leyte. Leondara Nacario mula sa Macrohon, Southern Leyte. Gemma Apulintissima mula sa Macrohon, Southern Leyte. Junril Mantilla
mula sa Macrohon, Southern Leyte. June Rin mula sa Macrohon, Southern Leyte. Josefina Escano mula sa Tomas Opos, Southern Leyte. Rebecca Bertudazo mula sa Tomas Opos, Southern Leyte. Remedios Pioyo mula sa Tomas Opos, Southern Leyte. At Federico Aclao mula sa Tomas Opos, Southern Leyte. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Damian G. Mercado upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalagang 10,310,000 pesos para sa probinsya ng Southern Leyte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Southern Leyte. Gayon ay ating matutunghayan ang pang-turnover ng machineries, equipments at iba pang support services sa ating farmers at fisherfolk beneficiaries mula sa probinsya ng Leyte, Biliran at Southern Leyte na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa PhilMed, mamamahagi po tayo ng 5 units ng 4-wheel tractor with front loader and implements na may kabuuang halaga na 11.499 million pesos. Mula sa DA, mamamahagi po tayo ng isang 4-wheel drive tractor na may kabuuang halaga na 2.870 million pesos. Isang rice combine harvester na may halagang 1.148 million pesos. Isang hauling truck, drop side na may kabuuang halaga na 2.197 million pesos. Dalawang rice reaper amounting to 856,000 pesos. At dalawang hand tractor amounting to 636,000 pesos. Mula sa BFAR, mamamahagi po tayo ng 30 fiber reinforced plastic boats at 30 units ng marine engine na nakakahalaga ng 2.4 million pesos. Mula sa PCA, mamamahagi po tayo ng 4,575 na hybrid coconut seedlings na nagkakahalaga ng 316,900 pesos at 545 bags ng fertilizers na may kabuuang halaga na 1.299 million pesos. Mula sa PhilFida,
mamamahagi po tayo ng 2 modified Abaca single spindle stripping machine na nagkakahalaga ng 260,000 pesos. $200 or 200 modified Abaca stripping knife na nagkakahalaga ng 2 million pesos. 1,600 pirasong tissue cultured Abaca planting materials na nagkakahalaga ng 64,000 pesos. Ngayon, mula sa ACPC, mamamahagi po ng tseke sa ilalim ng Agri Negosyo Loan Program na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Mula sa DA Ahmad, mamamahagi po ng tseke sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant na may kabuuang halaga na 2.200 million pesos. Thank you very much. Ngayon, mula sa DOLE, mamamahagi po tayo sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD program. Mula sa 952 na benepisyaryo na may kabuuang halaga na 3.855 million pesos. Mamamahagi rin ng tulong sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na tatanggapin ni na Mayor Nico Mercado ng Maasin City at Mayor Jessica Maripano ng Tomas Opos, pareho ng Southern Leyte, na nagkakahalaga ng 3.630 million pesos. Ngayon, mula sa TESDA, mamamahagi po ng welding starter toolkits na may kabuuang halaga na 497,540 pesos. Mamamahagi rin po ng Training Support Fund na may kabuuang halaga na 358,800 pesos. Thank you very much. Maraming salamat. Ngayon naman po, mula sa DSWD, mamamahagi po ng tulong sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations na may kabuuang halaga na 15 million pesos para sa 1,500 na benepisyaryo.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating mga beneficiaries. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready, Mr. President? Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.